Alam niyo ba, bakit lalo silang nainis? Kasi po, tinanong po itong si VP Sara. At nakakagulat po ang kanyang mga sagot, no? Alam niyo ba kung bakit? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, papakita ko sa inyo itong isang ambush interview ni Vice President Inday Sara Duterte na mas lalong nasaktan, nainis ang kanyang mga kalaban. Hey! Alam niyo ba, bakit lalo silang nainis? Kasi po, tinanong po itong si VP Sara. At nakakagulat po ang kanyang mga sagot, no? Alam niyo ba kung bakit? Mamaya, malalaman niyo yan. Dito lang yan sa Donmar TV. Ipapakita ko yung video na yan kung papaano sinagot ni VP Sara ang mga maiinit na issue patungkol sa kanyang mga kalaban na mas lalong nainis. Mas lalong nainis talaga. At pangalawa natin pag-uusapan ay trending na trending itong si Attorney Baligod, no? Kasi po, pinabulaanan na ang mga Duterte ang nasa likod ng 18 ex-soldiers. Kasi po, ang mga kalaban po ng mga Duterte, nasa isip nila na kinausap raw itong si Attorney Baligod. Inutusan raw ito ng mga Duterte. Ganyan na ba ang tingin ninyo sa mga Duterte? Ang babaw-babaw naman. Okay? Panoorin natin yung balita na yan kasi pag pinagbibintangan na naman ang mga Duterte, pinagbibintangan na naman si VP Sara na kaya raw nag-iingay itong 18 ex-Marines at itong si Attorney Baligod dahil inutusan raw ng mga Duterte. Paano yan uutusan? Kinulong nyo na nga doon sa dahig yung tao? Mamaya i-play natin yan. At panoorin rin natin, no, ang isang usapan, no, chit-chat with Robin Padilla doon sa Hague. Nandun pala sa Hague itong si Robin Padilla. At syempre, nakasubaybay po tayo kay Alvin and Tourism. Shout out sa iyo pare, no? Yung ating kasamahan na vlogger na si Alvin and Tourism ay in-interview rin itong si Robin Padilla. Nag-dinner pa nga sila last night, no? Yan, panoorin natin kasi po nandoon po yung mga detail sa update po ni former President Duterte at sa mga issues rin sa Pilipinas kung ano ang opinion ni Senator Robin. Kaya bago ko ipapakita itong ambush interview ni Vice President Inday Sara, mag-like and share muna para kakalat sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito subscribe na kayo. Walang bayad din mag-subscribe, no? Updated pa kayo. Okay, so heto na nga, no? Bakit sobrang nainis itong mga kalaban ni VP Sara sa mga sagot ni VP Sara sa isang ambush interview? Heto po, panoorin pa ninyo itong video na ito. VP, sabihin sa'yo pa ba? Manimaan ka sa itong mga nag-tribals? Dilik. Dili ka mo doon. Dilik. I don't take it personally. Kasi, para sa akin pa, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung korupsyon at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. Good luck sa inyo. Grabe, no? Sobrang humble po nitong si VP Sara. Kasi tinanong siya, anong masasabi nyo dito sa mga kalaban mo? Sa mga trumahidor sa'yo? E di syempre, sino yung mga taong trumahidor sa kanya? Unang-una, Bongbong Marcos. Liza Marcos. Martin Romualdez. At lahat na sigurong sip-sip, no? Na mga congressman at mga senador ngayon kay VP Sara, lahat yon mga traidor. Anong sabi ni VP Sara? Mas lalo silang nainis sa sagot ni VP Sara. Anong sabi ni VP Sara? Para sa akin, wala yun. Diba? Very humble. Wala yun. Personal na atake nila yun sa akin. Kapag personal na atake, yan, ibig sabihin, laro ng politika yan. Ganyan naman sila eh. The typical classic politician. Yung, alam nyo na, sisiraan yung tao, tinitira yung tao ad hominem, gagawin ang lahat para gibain ang inyong magandang reputasyon. Pero anong nangyari? Hindi naman naniniwala ang taong bayan. Hindi naman nagiba ang reputasyon ni VP Sara. Di ba? So what do I mean? Baliwala yan kay VP Sara. Ibig sabihin, she don't take it personally sa mga taong traidor. What is bothering kay VP Sara ay yung itong mga politisyan na itong mga trahidor kung ano ang ginawa nila sa bayan na ito. Wala siyang pakialam kung tatrahidorin siya. Ang pakialam po ni VP Sara
ay tayong mga mamamayang Pilipino ang trinaydor nitong mga politisyan na ito. Yan ang concern ni VP Sara. Kaya sabi ni VP Sara, ang ginawa nilang masama sa bayan na ito ay mananagot sila. Deserve! Di ba? Mananagot talaga sila. Example, yung mga kawatan dyan, no? Patungkol po dito sa issue ng flood control. Na hindi naman biro yung flood control. Sobrang laking project yan. Sobrang laking bilyon-bilyon ang inipo ng gobyerno para in times of calamity, kung merong baha sa mga rivers natin o merong malakas na ulan, edi syempre wala nang mamamatay. Wala nang binabaha. Makapag-aral yung mga estudyante natin na hindi binabaha, di ba? Kung maalala ninyo, sa mga balita, sa News 5, sa GMA, sa ABS-CBN, lagi nilang binabalita, tagatuhod yung tubig. Tinatawanan lang natin, baliwala na lang sa mga Pilipino. It becomes normal, ayon kay BBM. It's a new normal na meron raw baha. Saan ka makakita ng isang presidente na normal lang sa kanila ang baha na tagatuhod o tagatuhod? Kasi kaya pang mag-aral ng ating mga mababait na mga estudyante. Tagatuhod, kaya nila, mag-aral nila. Ang hindi na kaya, yung tagalieg. Kasi merong mga baha na tagalieg eh. Di ba? Anong nangyari? Bakit nakaganyan? Kasi kinurakot nitong mga politicians na ito. Now, kung lagi ninyong ibuboto itong mga kawatan na mga corrupt na mga officials, na mga traidor na mga politicians, hindi lang hanggang liig ang baha nandyan. Yung baha na yan, 6 feet below the ground na tayong lahat. Siguro aabot na ng 20 feet yung baha. Kasi anong ginawa nila? Kinurakot nila ng kinurakot itong flood control. Instead na ipagawa ito sa ating mga anong tawag yan? Mga dike, malalim na mga canals, wala eh. Napunta po sa bulsa nilang lahat. So yan po ang ibig sabihin ni VP Sara na itong mga taong mga kawatan na ito na dahilan na namatay ang mga Pilipino dyan sa baha na yan at hindi na nakapag-aral ng kasi mantakin nyo, mga estudyante yan, pupunta yan sa mga hindi lang estudyante, mga nagtatrabaho, lahat-lahat na siguro, all walks of life. Mantakin nyo, bago kayo makapunta ng mga trabaho ninyo, lulubog muna kayo sa baha. And that, hindi yan biro kasi pwede kayong magkasakit niyan. Kasi nagmix na yan sa kanal at sa mga tubig, ulan, na putik, lahat-lahat, nakakadiri. Kaya nga, lagi kong sinasabi dito sa Don Mar TV, hindi yan makokontrol ni Bongbong Marcos yung baha na yan kasi ang daming corrupt ngayon. Kung hindi man siya corrupt si BBM, kasi they claim na BBM is not corrupt, no? Sa kanila yan eh. Pero ang mga kalyado niya, ano nangyari sa mga kalyado niya? Si Zaldico, nasaan na? Di ba? So, what do I mean? Sila ang dahilan dito sa baha na ito. Ibig sabihin ni VP Sara, mananagot ito. By the time that VP Sara will become the president in 2028, hindi yan mamimersonal si VP Sara sa mga yung paninira ni Trillanes, paninira yung patungkol kay Madriaga, paninira nito mga Dilawan, nila Dilima, nila Ontiveros, nila Jokno, sino pa, yung mga Makabayan Black, hanggang ngayon, hindi maalis-alis yung galit. Hindi mamimersonal si VP Sara niyan. Wala. Hindi, para kay VP Sara, hindi naman siya nasasaktan dyan kasi alam niyang hindi totoo yung mga banat ninyo. Alam niya na ginanyan siya, siniraan siya kasi ayaw niyong manalo siya sa 2028. So, it's purely political. Ngayon, etong mga kawatan, doon siya galit. Kasi ayaw ni VP Sara na ganyan po ang trato nitong mga politicians na ito sa mamayang Pilipino. So, ibig sabihin, ito lamang po ang magiging presidente natin na may tunay na malasakit. Imagine that one. She is doing it for us, for the Filipino people. Hindi ba niya ginawa yan para sa kanyang sarili? Kung sa 2028, pagdating ng panahon, managot itong mga mastermind sa flood control, I know, sa 2028, sa pagiging presidente ni VP Sara, mananagot talaga yung mga mastermind na yan. Kasi ngayon, hindi talaga uubra. Yang walang bayag na si Lacson na yan. Yung tila sa sipo ni BBM, itong si Lacson. At si Soto. Kulang na lang tilaan yung puwet ni BBM. Ano masasabi ko? Wala. May mastermind bang lumutang? Wala.
Meron nga nagsabi, baka itong mga taong ito ay nagkatanggap ng maletas. Yan ang sabi nila. Hindi naman tayo naniniwala diyan kaagad, no? Pero yan ang mga nagdududa ang taong bayan. Kasi, alam mo, sa Pilipinas, pera-pera na lang ang ika nga, sabi nila. Ito lang masasabi ko. Kapag may pera ka dito sa Pilipinas, kontrolado mo na lahat. Pero, kahit may pera ka, no? Okay pa, makokontrol mo. Paano kung wala ka ng pera? Paano kung wala ka ng pera? Kasi po, eto mga politicians natin, ito yung nakakalungkot. Merong mga politicians dyan na nananalo lang sila dahil sa pera. Huwag na tayo magbulahan. Pero bihira ka lang makakita ng isang politician na nanalo na hindi dahil sa pera, kundi nakikita ng taong bayan na ito yung iboto ko kasi hindi plastic, tunay na may malasakit, at tinutulungan tayo when the times na lubog tayo. Example, bigyan ko kayo ng example. Itong si VP Sara. Sa kanyang opisina sa Office of the Vice President, tinanggalan nila ng malaking budget. Anong nangyari? Sabi ni VP Sara, humingi siya ng paumanhin sa taong bayan, sabi niya. Yung mga cash assistance, yung mga burial assistance, yung mga nagkakasakit, si VP Sara sometimes will give, no? Ako, isa kami sa pamilya ko, no? Ang aking asawa, ang kanyang kapatid na nagkakasakit, umabot ng lumobong 700,000 po sa hospital. Isa po sa mga tumutulong na opisina sa amin, yung Office of the Vice President. Totoo yan. Kasi, at that time, yung asawa ko ay humihingi sila ng tulong sa lahat-lahat ng ahensya ng gobyerno. Pumunta sila kay Bongo, Senator Bato, Office of the Vice President, lahat-lahat na mga politicians, no, kasi talagang malaki yung bayarin sa hospital. Alam niyo ba kung ano yung pinakaunang opisinang nag-reply? Kasi chinat lang nila sa Messenger through Facebook. Alam niyo ba kung anong opisina ang unang nag-reply? Ang Office of the Vice President. Ang opisina ni VP Sara. Ako living testament ako dyan na totoo. Kasi sabi ko sa asawa ko, i-chat nyo na lahat kung sinong pwede nating matulungan dyan para lang tayo makabayad sa hospital. Kahit sinong makaano. Ang tumulong, opisina ni Bongo, opisina ni Senator Bato, nagbigay rin ng mga kaunti. Pero yung ibang ahensya ng gobyerno, yung ibang mga local politicians, yan ang kasi po mga politicians na ito nananalo dahil vote buying. Panahon ng eleksyon, nakatanggap ng 500, nakatanggap ng 1,000. Is that enough? Pagdating ng panahon na tinanggap mo yung pera mo na binigay sa mga politicians during election, sa tingin mo, hindi yan babawiin kapag yan ay makaupo na? You have to think wisely. Tanggapin nyo, pero huwag nyung iboto. Di ba? Ganyan. Kaya si VP Sara sabi niya, I don't care kung sisiraan nila ako, durugin nila ako ng durugin. What's important here is merong mananagot sa ginawa nila sa bayan. Kasi hindi yun personal sa akin. Ito pa, rin. So, hindi natin yan palalampasin. Piti sa lahat ng mga nangyayari. Ang taray ni VP Sara, gumanon pa, Di ba? Alam mo, VP Sara, kahit gibain mo yung mukha mo, maganda ka pa rin, sa totoo lang. Bakit ka maganda? Hindi yan. Tingnan niyo mukha, gigibain niya ang mukha niya. Instead na pumapangit siya, mas lalong gumaganda si VP Sara. Sa totoo lang, ang ganda niya. Tingnan niyo. Mas lalong nag-cute siya. Tingnan niyo. Sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Di ba? Ang cute. Inggit, pikit ang mga kalaban. How are you holding up? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? Teka lang. Alam niyo ang personality nitong babaeng to, ang dami kasi makaka-relate. Yan ang totoo. Every time nga sa mga event, kapag bumisita ito sa mga probinsya, sa mga local governments, niyayakap ito ng mga tao. Kasi si VP Sara walang arte. Yumayakap yan. Kasi feel niya ang hirap ng bayan. Di kagaya siguro sa iba dyan, ni Kokak.
Ay, nako. mag-move on. Move on siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Mas lalong nainis ang mga kalaban. Palakpakan! Di ba? So ngayon naman, hindi naman hindi naman nila basta-basta na mabagsak nila si VP Sara. So expect na tayo niyan. Mas lalong iiyak sila sa 2028. Ngayon, itong si Atty. Baligod, very trending. Very trending si Atty. Baligod. Sabi ng mga media, alam niyo naman, anong sabi ng mga 18 ex-Marines? Pati ang media binabayaran. Mantakin nyo, ang tanong ng media, hindi ba si Duterte ang behind this issue, itong 18 ex-Marines? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman